magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Kahit po yung mga nanonood po sa atin via online streaming ay magandang umaga po sa atin. At ngayon po, dadako po tayo sa ating pag-uusapan, pag-aaralan ng salita po ng Diyos. Last Sunday ay binuksan po ni Pastor James yung ating pong message series when it comes to Seasons for the Family 2023. Ang title po nito ay Protect and Serve. Okay? At ngayon po, pag-uusapan natin is about safe house. Safe house. Specifically, ang topic na ating pong tatalakayan is safe house, building a firm family foundation. Safe house, building a firm family foundation. If you have your Bibles with you, please open your Bibles with me in the book of Matthew, chapter 7, verse 24. Pwede po bang hilingan ko bawat isang tumayo at bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Ito po sinabi, Matthew chapter 7, verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So mandali po tayong dumako sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagbubukas ng season for the family. It is a great honor and privilege, Panginoon, na kami ay katagpuin mo, dakilang Diyos, sa iyong bahay-sambahan para, Panginoon, mapag-aralan ang anumang aming matututunang aral na galing po sa iyo, Panginoon, kung paano titibay ang relasyon ng bawat isang pamilya, dakilang Diyos. Lord, I pray for your guidance. I pray for your covering. I pray, Panginoon, that you would be with us and may your Holy Spirit open our hearts and our minds and touch our lives, Panginoon. Specifically, each and every families who are here, that we will be encouraged and we will be challenged, Panginoon, to bring our family to you, dakilang Diyos. Again, Lord God, gabayan niyo po kayo pagkatubayan, tago niyo po ako sa iyong likuran, samahan niyo po ako at gabayan sa aking paghahayag, Panginoon, ang iba sa dakilang Diyos. Again, we give you back all the praises and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po. Maaari na po tayo magsiyo po. Alright. Again, ito pong panahon ito, our season for the family. Pag-uusapan natin is about safe house. Okay? At pag-uusapan natin building a firm family foundation. Pag-uusapan natin yung matibay at yung pundasyon ng tahanan na hindi natitibag. Okay? Na hindi basta-basta naghihina. Okay? Kaya po kung papansinin po natin, the context of Matthew chapter 7 verse 24 would be, ito po ay familiar na story sa atin. Lalo na sa mga bata na naririto. No? Yung pong the wise man and the foolish builder. Okay? May kanta pa yan, di ba? The wise man built his house upon the rock and the foolish man built his house upon the sand. Okay, sa mga nagsa-Sunday school sa atin, tingnan po natin yung konteksto ng verse po na iyan. So, allow me to read with you the passage from verse 24 to the following verses, and so on and so forth. Ito mo sinabi po diyan. Sabi sa verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall. Okay? Sumunod, because it had its foundation on the rock. Verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. And in verse 28, sabi diyan, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Kapag ka po pinakinggan po natin, malinaw po yung story po ng wise builder and the foolish builder. At kapag patitingnan po natin, kung titingnan natin, the main context of the passage is about stability. Okay? It is about stability, it is about strength ang pinag-uusapan po natin dito. At mahalaga po dito, kung papansinin po natin,
They are all builders. Lahat po sila ay builder ng tahanan. Pero mayroon pong pagkakaiba sa kanila. Being a builder, mayroon pong effort. Listen to this carefully, mga kaibigan at mga kapatid. Especially to the mothers and fathers of our home. Tayo po ay builders ng tahanan. By the grace of the Lord, tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng isang pribilehyo at isang honorable duty sa ating tahanan to be a builder of our home. But the question here is this: are we a wise builder or are we a foolish builder? Because there is a difference between the two. Malinaw po na makikita po natin dito yung pong bagay na pinag-uusapan po natin. At kung makikita po natin, mayroong pong kahalagahan yung wise builder at yung pong foolish builder. Tingnan po natin. Let us try to evaluate ourselves if we are a wise builder or a foolish builder. Pero tingnan po muna po natin. Tingnan natin yung parallel of the two builders when it comes to family life and handling family. Okay? Building a family on a strong foundation is necessary. Ibig sabihin, mahalaga po at may kahalagahan po ang pagtatayo ng matibay at matatag na pundasyon sa tahanan. Okay? At tandaan po natin, sa mga nag-construct po dito at sana'y mag-construct, mas ginugusto po lang sa Pilipinas, okay, in the Philippine context, tayo po ay tropical country. At ang Pilipinas po, katulad ng mga ibang tropical country na malapit sa dagat, tayo po ay daanan ng bagyo. So there would be a minimum of 23 to 26 storms na dumadaan sa Pilipinas taon-taon. Okay? At yan ay hindi ordinaryong mga bagyo, yan ay malalakas na bagyo. Kaya kung papansinin nyo, lahat ng tahanan o karamihan ng tahanan sa Pilipinas, mas ginugusto ng mga tao na magtayo ng konkretong tahanan. Bakit? Kasi yung konkretong tahanan, it can withstand wind, it can withstand the storms. Iyan po ang ginagawa natin. At ayon ng mga iba sa atin, nagawa nga tayo ng tahanan na ordinaryo pero pantemporary lang. Pag dinaanan ng bagyo, magtatayo ka na naman uli. Tapos pagkatayo mo, dahil kahoy lang to o pawid lang to, daanan ng bagyo, wasak na naman, okay? Tapos ang mangyayari sa atin, magtatayo na naman tayo. And if we would sum up the investments, kung papansinin natin, mas gugustuhin mo na magtayo ng simento. Mag-ipon ka ng matagal na magtayo ka ng simento kaysa paulit-ulit ka nagtatayo ng bahay na nasisira din lang naman. Okay? Katulad po sa tahanan, marami po sa atin, we invest on temporary things in our family na kapag nasira ang pamilya po natin, ang nangyayari sa atin, we try to rebuild our homes again. Because it is not built on a strong foundation. Ang gagawin natin paulit-ulit, hindi po ba natin napapansin bakit marami pong tahanan ang paulit-ulit na dumadaan sa pagkasira ng kanilang pamilya? At meron po kayo makikitang mga tahanan na talaga naman napakatibay ng tahanan na kahit sa kabila ng pinagdadaan ng problema, na sa kabila na may pinagdadaan ng kung ano bang mabibigat na experiences sa buhay, ay nananatili pa rin matibay yung tahanan. Bakit po? Kasi po mayroon pong matibay o strong na foundation yung tahanan. Now, kung papasinin po natin in Matthew chapter 7, verse 26 to verse 27, there is a consequence. There is a great consequence if the foundation of the home is weak. Kapag ka po mahina ang pundasyon ng tahanan, mayroon pong consequence po yan. And the great consequence of that is the house or the home would fall down. Ibig sabihin po, masisira po yung tahanan. Yun po yun. Pwede po ba natin pakiusapan sa dalitang yan? Pakiusapan lang natin, baka naman po pwede. Okay? Alright, now, may foundation, may weakness po yung pong tahanan. Kapag ka po mahina ang pundasyon ng tahanan o ng isang infrastruktura, maniwala po kayo sa hindi, yan po ay mawawasak. Okay, now, let's
sabihin po natin, iparallel po natin sa family yan. Ganon din po sa pamilya. Marami po tayong mga bagay na akala po natin sa pamilya po natin ay malaking tulong at nakakapagpatibay ng tahanan natin. But the truth of the matter, it actually weakens our home. At marami pong mga bagay na yung mga consequences ng mahinang tahanan, pagka may tahanan na dumaan sa problema, makita nyo, may mga tahanan na nagkakawatak-watak na. May makikita po kayong pamilya, iilan na lang sila, hiwa-hiwalay pa. May makikita po kayong pamilya na tipong pagdating sa tahanan, hindi nagkakasundo. Napag-usapan na po natin dito yung unity and harmony sa tahanan. Hindi po ba? Maganda po yun eh. Pero hindi po natin maaalis yung realidad, okay, na meron pong mga tahanan na talaga pong nasisira at nawawasak. To the point na meron pong mga tahanan na wasak na. Marami pong mga ibang lalaki ng ibang bahay, diba? Marami mga babae ng ibang bahay din. Marami mga anak na pabayaan, diba? Hindi nabibigyan ng tamang edukasyon, hindi nabibigyan ng tamang nutrisyon, hindi nabibigyan ng maayos na future. Bakit? Kasi wasak po yung tahanan. Alam niyo kung saan babagsak po yan? It would all fall down because of the builder. The great designer and the great architect of our family is none other than God. But the Lord gave us the opportunity and the Lord gave us the ability for us to build our home. Kaya po dito natin pag-uusapan kung gaano po kahalaga na tayo ay maging builder. Wala po sigurong gusto natin tawagin dito na mangmang tayo, di ba? Lahat tayo gusto natin tawagin tayong wise. Di ba? Everybody wants to be called clever. Everybody wants to be called wise. Pagdating sa pagbibuild ng tahanan, wala po sigurong gugustuhin na ang tahanan niya ay wasak. But the problem here is that what is our priority? How do we spend our time with our family? So I would remember, nagamit ko itong illustration na ito sa bahay, sa church na ito, several seasons for the family na mga nakalipas. Isa po, sa mahalagang ginagamit ko illustration ay pagtatayo ng bahay. Kung mapapansin niyo po, sa lahat po ng infrastructure, sa bahay na mga tinatayo, lalo tatanungin niyo ang mga inhinyero o mga engineer, ang pinakamatibay po dyan at pinagpopondohan na matinding-matindi ay wala pong iba kundi pundasyon. Maniwala po kayo sa hindi, marami pong mahal na mga i-invest kayo sa bahay. Mahalaga yung muebles, mahalaga yung TV, mahalaga yung sofa, mahalaga yung pader, mahalaga yung bintana. Pero ano ang kahalagahan ng mga bagay na yan kapag mahina ang pundasyon? Kaya lahat ng mga nagko-construct, matindi ang pag-i-invest nila when it comes to foundation. Kaya po sa family, mahalaga din po sa atin yung foundation. If I would ask each and every fathers who are here, and if I would ask each and every parents who are here, gaano katibay ang pundasyon ng tahanan niyo? Pastor, paano ko po mag-engage yung tibay ng pundasyon ng tahanan niyo? Kapag dumaan ang pamilya niyo sa bagyo, doon niyo makikita kung gaano katibay ang pundasyon ng pamilya. Ulitin ko po kung gusto niyo malaman kung gaano katibay ang pundasyon ng pamilya niyo at kung gaano katatag ang pamilya niyo, kapag masusukat po yan, kapag dumaan ang pamilya niyo sa problema. Kapag ang pamilya niyo dumaan sa problema ng pananalapi at nagkawatak-watak ang pamilya niyo dahil sa pananalapi, maniwala po kayo, mahina ang pundasyon ng pamilya niyo. Kapag po dumaan ang problema ng pamilya niyo sa hindi mga pagkakasunduan at nagkawatak-watak ang pamilya, I tell you, ang pong pamilya niyo ay mahina ang pundasyon. Okay? Malinaw po iyan. Kaya po kung papansinin po natin, ano po ang mas matibay? Tanungin ko po kayo, kahoy o bato? Malinaw naman po ba yun? Malinaw po ba yan? Ano po ang matibay? Kahoy o bato? Parang hindi kayo makasagot. Gusto niyo patunayan natin? Tawagin ko kayo si Tanyel dito. Diba? Sabi ko, Tanyel, itong pader na to, kahoy to. Okay? Sabi ko sa kanya, suntukin mo! Okay. Pag sinuntok ni Tanyel yan, kayang-kaya, di ba Tanyel? Masasaktan ka, pero kaya niyang butasin yan.
Okay? Tapos may ilang bahagi dito ng simento eh. Asa ba simento dito? Ito, simento tong pataas na to eh. Pasuntok kay Tanyel. Maniwala kayo, sabihin ko sa kanya, Tanyel, suntukin mo yan. Sabi niya, subukan natin. Try natin. Sabi ni Tanyel, hindi po, pastor. Hindi po. Diba? Kahit sabihin ko sa kanya, hindi, suntukin mo. Ako bahala sa kabao mo. Hindi, pastor. Hindi ka po susuntukin yan. Bakit? Matibay eh. Matigas eh. Hindi mo basta-basta matitibag. Okay. Now, tingnan po natin. Ang sabi ng Bible, we are to build our home upon the rock. Kapag ka po ikaw ay wise builder, you build your house upon the rock. Okay? Maliwanag po yun, ano? Kapag ka po ikaw ay wise builder, you build your home or your house upon the rock. O gumagawa ka ng bahay mo na nakapatong sa bato at yung bahay mo ay bato para matigas. Ibig sabihin, hindi basta-basta matitibag. Okay? Alam niyo po ba yan? Kung i-relate po natin yan sa church, sa Panginoon at sa pamilya, ang Panginoong Hesukristo po, He is considered the rock. Okay? Akala natin yung the rock yung dun sa yung sa wrestling, hindi yon. Sa Bible, ang pinakamatibay na bato ay walang iba kundi ang Panginoon. He is the rock. And we are to build our home upon the rock. Ngayon, punta po tayo sa pag-aaral. Safe house. Building a firm family foundation. Safe house. When it comes to safe house, ano ang common na narinig nyo kapag ka safe house? Ito, ang safe house narinig ko to several times kapag ka may mga hearing o kaya may mga whistleblower sa government. O kaya may mga witness sa isang crime, di ba? Kapag ka may witness sa isang crime, ang gagawin niyan, lalapit sa pulis yan o sa mga abogado yan, tapos ang gagawin niyan, sasabihin niya kung ano yung mga ginawang krimen nung tinetestify niya against. At sasabihin ng mga pulis at saka sabihin ng mga abogado, huwag kang mag-alalang matatakot. Okay, bakit? Huwag kang mag-alala kasi ilalagay ka namin sa isang safe house. Okay? Bakit? Pag sinabing safe house, ibig sabihin yung lugar na yon, secure ka. Ibig sabihin, sa lugar na yon, makakasumpong ka ng kapayapaan. Sa lugar na yon, alam mo, hindi ka matitibag o hindi ka masasaktan o hindi ka mapapahamak. Kaya nga ang tawag doon ay safe house. Alright? Sabi po dito, may question here is this, Pastor, ito po bang season for the family ay para sa mga tatay at para sa mga nanay lang? Hindi po, para sa mga bata rin po ito. Listen to me carefully mga anak. Marami po sa atin mga young people, you felt like your house is not a safe house. Meron daw pong isang bata, sabi ng bata, sabi niya, anak, tinanong siya ng teacher, di ba pagka papasok ko sa school, papasok ka sa eskwelahan, tatanungin ka, kindly introduce yourself. Sabi ng bata, my name is, sinabi niya yung pangalan niya. Sabi ng teacher, where do you live? Sabi niya, saan ka nakatira? Sabi ng bata, sa impyerno po. Sa teacher talaga. Sabi niya, sino ang nanay mo? Ang nanay ko po ay maldita. Okay. Tatay mo. Sino yung tatay mo? Ang tatay ko po si Satanas. Natakot yung teacher eh. Sabi niya, anak, kinausap niya, bakit ganyan ang pagkakasabi mo? Ano ba talaga? Kasi po, kapag ka po nasa bahay po ako, sabi po ng nanay ko at saka ng tatay ko, ano ba naman itong bahay na to? Impyernong bahay to. Diba? Hindi ka makahanap ng kapayapaan sa bahay na to. Kaya itong bahay na to, impyerno to. Sabi niya. Sagot yung tatay, kung impyerno itong bahay na to, alam mo kung bakit? Kasi ikaw maldita ka. Diba? Sagot yung nanay, kung maldita ako, ikaw yung tatay dito, ikaw yung Satanas ng tahanan na to. Tama ba? It may become funny to some of us, but the truth of the matter, it happens at home. Pagdating sa mga bahay, piling natin yung tahanan natin, parang impyerno. Kaya nga, marami mga bata ayaw umuwi sa tahanan eh. Hindi po ba kayo nalulungkot kung bakit hindi po ba kayo nagtataka o nalulungkot kung bakit maraming mga bata ang nagkalat sa kalye at mas ginusto pa nilang nasa kalye sila kaysa nasa tahanan sila? Bakit? Because young people of today
felt they are more secure on the streets rather than at home. At kapag ganoon po yung kalalagayan, I tell you parents, may problema tayo. Isa lang po ang kahulugan niyan. We are not a wise builder, but rather we are a foolish builder. Hindi, pastor! Mali ka! Ako bilang tatay, ako bilang nanay, ginagawa ko ang lahat para maibigay sa anak ko ang bright future. Sige, paano? Nagtatrabaho ko, maghapon, nag-o-overtime pa ako. Di ba? Binibigay ko sa anak ko lahat ng gusto niya. Binibigyan ko ng telepono, binibigyan ko ng laptop, binibigyan ko ng kotse, binibigyan ko ng kahit ano. Bagong damit, binibigyan ko. Pinag-aaral ko sa matinong eskwelahan. I have nothing against those things. But go ahead. Pumunta ka sa mga executive na mga o mga private schools. Marami ka rin makikita mga batang pariwara. The truth of the matter, baka nga mas marami pang pariwara na may kaya sa buhay. Bakit? Because the father or the mother is a foolish builder. Because mother and the father thought na pag binigyan niya ng kotse yung anak niya, titibay yung relasyon nila ng mag-ama o mag-ina. Akala nila kapag binigay yung kapritsyo yung mga anak, magiging secure and safe at magkakaroon ng magandang future yung mga bata. O magiging maayos ang tahanan. No. You are just building your house upon the sand. Young people who are here, I tell you, marami mga young people na naririto. Ibaw dito, young people wala din. But I tell you, marami mga young people, ask them. Pupunta sila dito. Mas gusto pa nila nakatambay sa church. Maganda ba yung tsura ng church natin? To tell you honestly, I may say with the decent worship center, but compared to other churches, mas marami pang magagandang churches sa atin. But marami mga young people gusto magstay dito. Bakit may mga young people gusto mag-adapt dito? Pastor, pwede po ba dyan nilang makitira sa church? Ang tanong ko ay, sandali, hindi ba may tahanan ka? I have nothing against mga mag-harbor tayo ng mga young people, magpatira tayo ng young people. I have no problem with that. But my question here is this. Bakit mas gugustuhin mo pang nasa church ka, though I want that as well, rather than being at home? Bakit? Kasi pagdating sa tahanan, hindi safe eh. Marami tayong mga young people. I know of young people. Mga young people, pagdating sa bahay, ginugulpin ng tatay eh. Maraming mga young people, pinagtatrabaho ng mga magulang, bata pa, pinagtatrabaho na eh. Hindi po ba? Pagdating sa tahanan, pupunta sa bahay, walang kakainin. Pagdating sa bahay, wala ka nang kinakain, nag-aaway pa si nanay at si tatay. Di ba? Ang masakit pa ito, makakakita ka pa ng mga magulang na magsasaksakan pa eh. Di ba? Masarap yung nagsasaksakan ng pagmamahal eh, di ba? Pero yung nagsasaksakan at nag-aaway sa tahanan, hindi magandang atmosphere sa tahanan yan eh. It is not a safe house. It is not a conducive place for kids. And it isn't a conducive place for learning as well. Akala niyo po ba ang learning ay nasa eskwelahan lang? Tanungin niyo po ang mga guro. The best way to learn ay walang iba kundi sa bahay. But how can kids learn at home if the parents and yung father and yung mother is so busy with so many things rather than mentoring and guiding our children? According to Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go. From when he is old, he will not depart from it. Tayo mo mga magulang ang pinatasan ng ganung problema. The problem is our home is not a safe home. Kaya po natin pinag-uusapan ito, mga kaibigan at mga kapatid, because as a church, as one body of Christ, we are to set the design of the Lord for our family. And the design of the Lord for our family is for us to have a strong, stable family with, sabihin po natin, unity and with harmony. Paano po mangyayari po yun? If and only if we would have a firm foundation. Yan po yung pag-uusapan po natin. Kapag ka po nagtatayo po tayo ng tahanan, para po tayo nagtatayo ng mga building blocks. Okay? Nakakita na po, sino po dito nagkaroon kayo ng laruan na Lego? Pakita nga po ang kamay. Yan. Lego.
Yung Lego na yan, huwag niyong pakalat-kalat yan. Maniwala kayo. Pag natapakan niyo yan, kahit hindi ka nagmumura, makakapagmura ka. Nasubukan niyo na ba yon? Diba? Bakit? Sa liit ng brick na yon, okay? Napakatibay nun. Sinubukan niyo na ba kagatin ng isang Lego brick? Hindi pa? Subukan niyo. Sigurado pupunta kayo sa dentista kinabukasan. Okay? Ganun din po ang tahanan. A home or a house, okay, is built with bricks. Sabi, pinag-uusapan natin, para maging matibay ang tahanan, gawin natin ito, binubuo natin, at ito ay inaangkor natin sa bato. A wise man built his house upon the rock. Bakit? Sabi ng Bible verse na binasa natin, as the wise man built his house upon the rock, winds blew, storm passed, di ba? Problems came, and the house still stands. But a foolish man builds his house upon the sand. Sand is an unstable, okay, na materyales. Anong nangyari sa kanya? Dumaan ang hangin, dumaan ang baha, dumating ang bagyo ng buhay. Ano nangyari? And the house fell down. Nasira yung tahanan. Malinaw naman po siguro yon. Wala po sa atin gugustuhin na yung tahanan natin would fall down. Wala pong sino man sa atin, i-design natin yung tahanan natin masira. Kundi ang i-design natin magkaroon tayo ng matibay na tahanan na safe house para sa atin. And just like a building a house, we are to build a building blocks sa tahanan for us to have a firm foundation at home. 4 na bagay po na mahalaga, importante. Listen to this carefully. Parents, makinig po kayo maigi dito. Sa ating mga nanay at mga tatay, makinig tayo maigi dito. Mahalaga po ito. Meron sa ating bagong kasal si Kuya Christian tsaka si Ate Karen, okay? CK, di ba? Pinagpe-pray ko sana sa mga susunod na buwan maging CK1 na sila. Di ba? Para CK plus 1, ha? At gusto ko 2. Mabilis talaga. Yan talaga. Yan ang gusto ko. Kasi ang prinsipyo ni Kuya Nasyo, redeeming the time for the days are evil. Okay? So gusto niya CK2. Diba? Kambal agad. Pastor, kambal ka agad para kota na. Sinasabi mo lang yan. Maniwala ka. Okay? But, okay, sabi natin dito, pag-uusapan natin yung building blocks of our home para maging firm foundation. Okay, kayo ba ingay? I have nothing against parents na nag-aaral, nagtatrabaho for the future of the family. That's good. Maliwanag ang Bible dyan. Sabi ng Bible, let us till the land for us to eat. Mahalagang masipag, nagtatrabaho. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, gusto ko maintindihan nyo, hindi po yan ang pinakamatibay na investment at pundasyon ng pamilya. Parents, you can give your kids all they want. Bigay mo telepono, bigay mo tablet, bigay mo damit, bigay mo tamang edukasyon, bigay mo lahat. But I tell you, kapag hindi mo malalaman at wala ito sa pundasyon, wala ito sa ingredient ng pundasyon ng pamilya, kung pag-uusapan natin ang 4 na bagay na ito, maniwala ka, you are a foolish builder. Bakit? Maniwala kayo sa magbigay kayo ng bagay na ibigay mo sa anak mo, na tingin mo magiging matibay na pundasyon niya. Pera! Bigay mo sa anak mo at sa pamilya mo. Matibay na pundasyon yan. Pumunta ka sa SM, yung 1,000 mo, wala pang ilang minuto, ubos yan. Pagkaroon ka ng 1 milyon sa bangko, bawasan mo na 1,000 yan, hindi na 1 milyon yan. Parents who are here, wala akong problema sa mga masisipag. Magtrabaho ka all you want. Mag-ipon ka, makaipon ka 5 milyon, isang sakit lang yan, ubos yan. Maniwala kayo sa hindi. Pastor, di mo kami tinuturuan mag-ipon. Hindi, mag-ipon kayo. Di mo kami tinuturuan magtrabaho. Hindi, magtrabaho kayo. Sabi ng Panginoon niya, magtrabaho kayo. Hindi mo kami tinuturuan na magbigyan ng tamang edukasyon yung pamilya namin. Hindi, tama, bigyan mo ng tamang edukasyon yan. Pero sinasabi ko lang sa iyo, kapag kaiyaan ang pinagbasihan mo na may ingredient para sa pundasyon ng pamilya mo, I tell you, weak foundation yan.
Talaga, Pastor? Yes. Because temporary things are weak foundation. Mayroong tinuturo ang Bible na apat na mahalagang ingredient ng pundasyon ng pamilya para tayo ay maging wise builder. Mas gusto ko na bilang isang ama, maging strong builder at wise builder ako. Because I want to have a home, or I want to have a house that would be called a home. Mas gugustuhin ko na bilang ama at bilang yung asawa ko bilang ina, mas gugustuhin ko magkaroon ng anak na excited siyang umuwi. Kasi yung anak ko, pag umuwi siya ng bahay, alam niya, safe siya doon. At gusto ko yung mga anak ko, pag dumarating sa bahay, ang feel nila, mas gusto ko sa bahay kasi siguro ako dito. I would like to have my son, nadali nila yung mga kaibigan nila sa tahanan namin. Kasi feel nila, pag dinila ko po yung mga kaibigan ko sa tahanan namin, mas safe po kasi kami dito eh. Mas okay na ako doon. Rather than seeing my kids, na hindi nagpapaalam sa akin, pupunta kung saan-saan because they felt like they are secure sa ibang lugar. Kaya marami mga kabataan na papariwaran ng landas. Bakit? Parents, makinig kayong maigi dito. Kaya maraming mga bata, maraming mga teenagers, maraming mga young people, mas gugustuhin pa nila na ibulalas o ibahagi yung problema nila sa kaibigan nila rather than sa'yo. Alam niyo kung bakit? Because they felt like they are not secured with you. Kapag yung mga anak mo ayaw magsabi ng sikreto sa'yo, may problema ka. Bakit? Hindi ka pinagkakatiwalaan ng anak mo. Because they felt like they are not secured with you. But that is not the design of the Lord. Kaya mahalaga po itong bagay na apat na ito. At kung ito ay wala pa sa tahanan natin, I suggest, simulan nyo nang ilagay sa tahanan ito. Bakit po? Hindi po huli ang lahat. Masarap yung kila Ate Karen at kila Kuya Christian. Nasa honeymoon stage sila eh. Nagsisimula pa lang eh. They are still building their homes and their house. Ngayon pa, pwede nang ma-ingest yung principles na ito eh. Pero ang problema sa mga tahanang matagal nang nakatayo. Minsan sa atin, kung kailang matibay na tayo, akala natin matibay na tayo. Ang tawag dyan, false belief. Hindi, matibay ako, pastor. Talaga. Kapag wala itong apat na to, I tell you, your family is weak. Kapag wala po itong apat na to, I tell you, your family is bound to fall down. And the Lord doesn't want that. I personally, as your pastor, doesn't want to see that at home. Sa tingin niyo po ba, tuwan-tuwa kayo mga pastor kapag kami kinakounsel lang kami pamilya? Nalulungkot po kami kapag kami pamilya kami mawawasak at kinakounselan. Bakit? Alam mo, may problema yung pamilya eh. So dumako na tayo sa apat na ingredient. Building blocks of a firm family foundation. Una is faith. Mahalaga yung pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1. Ano po sabi dyan? Now faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Mahalaga po itong pananampalataya. Akala po natin, paano ba ma-invest sa pananampalataya? Iba sa atin, yung mga ito nakakalungkot. Pagdating sa anumang mga bagay patungkol sa mundo, nakakapag-ipon tayo, nakakapag-invest tayo. Pero yung pagdating sa Panginoon, lahat ito isinasantabi natin. Nalulungkot po ako doon na makita po iyon. Let me ask you, when you are about to invest sa family mo, nag-iipon ka? If you plan to have a house, what do? You work hard. Nag-iipon ka sa bangko. Makapag-ipon ka ng pambili ng lote, makapagbili ng bahay, makapagpatayo ng bahay. That's good. Maganda yung effort eh, di ba? Ang tindi ng effort mo when it comes to yung mga bagay na gusto mong ma-achieve.
If you want to have a your own personal car, what would you do? You work hard, you make an effort, nag-overtime ka sa trabaho, naghahanap ka ng extra work for you to have sabihin din ample na mga savings para makabili ka ng ng sasakyan mo. Ang tawag doon, effort. But when it comes to faith, which is very important and significant when it comes to our homes, we don't invest. Tama ba? Pansinin nyo, minsan tayo mga magulang, salarin tayo sa problemang ito. Sabihin ng anak natin, Mami, Daddy, mayroon po akong exam bukas, Lunes. Hindi na po muna ako mag-church. Sasabihin ng magulang, oo anak, tama, mag-review ka ng maigi. Maniwala po kayo, pag sa akin po sinabi ng anak ko yan, ang sasabihin ko sa kanya, alam mo, meron kang Lunes hanggang Sabado para mag-review. Bakit ka mag-review ng Linggo? Tama? Meron kang Lunes hanggang Sabado para pakinggan lahat ng tinuturo ng teacher mo. Bakit mo isasantabi yung para sa Panginoon? Para sa pag-review mo. Paano, pastor, kung bumagsak? Problema ko ba yun? Problema niya yun. Bakit? Kaya kita pinag-aaral. Mag-aaral ka ng mabuti. At tinuturo ko rin sa iyo, yung sa Panginoon, sa Panginoon. Yung pang sarili mo, pang sarili mo. Bakit? If you invest in the Lord, I tell you, ang Panginoon i-investan ka din. Totoo, invested na ang Panginoon sa buhay natin eh. Ano in-invest ng Panginoon sa buhay natin? Hindi ba ang buhay din niya mismo? Yung dugo nga niya itinagas sa krus ng Kalbaryo para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan eh. Ikaw yung pagsambat, pakikinig na lang sa salita ng Diyos, anumang bagay na para sa Panginoon, hindi mo dapat isinasantabi. Ang bagay na ito, dapat natututo tayo magtiwala sa Panginoon. We trust the Lord for His guidance. We trust the Lord for His wisdom. We trust the Lord for His plans and His ways sa buhay po natin. Ang tawag po diyan ay pananampalataya. Faith is having trust, 100% trust sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon sa atin. The role of faith in our family relationship is important. Pansinin nyo, paano magkakahalaman kung may pananampalataya ang pamilya? Pag may problema sa pamilya, anong ginagawa una? Makikita mo how weak families are sa buhay po natin. Kapag may problema, anong ginagawa natin? Nag-worry si nanay, nag-worry si tatay, gumagawa ng paraan si tatay. Pero ang pamilya na matibay, ang pundasyon, kapag ka dumaan sa problema at may pananampalataya, maniwala ka, ang unang gagawin niya, lalapit sa Panginoon yan. May problema tayo, lapit sa Panginoon, ano po bang kalooban nyo? Bakit po ba nangyayari po ito? Panginoon, gabayin niyo po kami. Panginoon, we trust in you. I know your plans is perfect. I know your ways are perfect. Magtitiwala po kami. Ang tawag po dyan ay faith. Maganda po yan sa una pa lamang. Bilang bata pa yung mga bata, yung mga anak natin, ini-ingest na natin na manampalataya, magtiwala at magtapat sa Panginoon. Bakit? Bahagi ng Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way they should go, from when they are old, they will not depart from it. Kapag ka bata pa lang, sa murang edad pa lamang, naiintindihan na nila ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, hindi po nila bibitawan yan. Maniwala po kayo sa hindi. Kung gusto mo magkaroon ng mabuti at matinding future ang pamilya mo, the greatest investment na pwede mong invest sa pamilya mo ay walang iba kundi pananampalataya. At ang pananampalataya sa Panginoon, hindi katulad ng kotse, hindi katulad ng bahay, hindi katulad ng telepono, mahal. Ang pananampalataya sa Panginoon, libre. Amen. Ang problema, pagka libre sa atin, hindi natin binibigyan ng pahalaga. Kaya sabi ng ating pastor, sabi ng one of the famous quote, Dr. Gavino S. Tika, ever delivered, sabi niya, nothing is real unless it's personal. Bakit po? Kapag ka bagay na mga libre, hindi mo pinagbibigyan ng pahalaga eh. Subukan mo bigyan ka ng bagay na libre, hindi mo binibigyan ng pahalaga. Kapag ka ang bagay sa iyo libre, wala kang pagpapahalaga. Bigyan ka ng regalo na damit, masira, okay yan, hindi mo binibigyan ng pahalaga yan.
Bakit? Libre. Tama ba yung attitude na yon? Hindi po tama yung attitude na yon. Kung ano man binigay ng Panginoon sa iyo, na libre man yan, dapat maging good steward ka dyan. Hindi mo pinababayaan yan. Binigay nga sa'yo ng Panginoon eh. Ang problema, binigay sa'yo ng Panginoon, libre na nga, ayaw mo pa. Pananampalataya po yun eh. Saan ka nakakita? Pinakamahalagang ingredient para tumibay ang pamilya po natin, hindi po natin ginagamit at inilalagay sa pamilya natin. When you are sick, anong sinasabi mo? You go to the doctor very quick. Hindi ba? Pero kapag ka ikaw ay may matibay na pananampalataya, okay pumunta sa doktor. But a strong and a family with a firm foundation, you go to the Lord and ask for healing. Tama po ba? Faith. Kapag ka may problema sa school, kapag ka yung bata may pananampalataya, lalapit sa Panginoon niya, Panginoon, hindi ko po kaya ma-memorize ito. Ang daming binigay ng teacher ko. Anong gagawin ko, Panginoon? Bigyan niyo po ako ng wisdom at knowledge. Pag may examination, lumalapit yung pamilya sa Panginoon. Pananampalataya yun eh. Ang masakit ngayong panahon na ito, iba ang nilalapitan ng mga anak natin. Yun nga masakit eh. Kaya marami mga young people na napapahamak because they felt like their home or their house is not a safe house for them. Bakit? Walang pananampalataya sa Panginoon sa loob ng tahanan. Kaya nga kung saan inaasay, maraming teenagers, maraming young people, pansinin nyo, saan inaasa ang katibayan nila, ang katatagan nila. Kapag may problema, saan pupunta? Sa barkada. Pupunta doon, mag-iinom, magbibisyo, magdodroga. Bakit? Feeling nila safe sila doon. Oh, may tama. Parang feeling ko, pag tumira ko to, heaven eh, pastor eh, di ba? Lumulutang ako eh, oo, tama, di ba? Malaki tama mo. Alam mo kung saan pinakamagandang high ka? Walang iba kundi sa Panginoon. Kasi yung mga taong high sa Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. Meron ba kayo nakita ng mga tao na high sa droga na hindi napahamak? Ang dami aksidente sa kalye na mga young people at mga tao high sa droga. Meron ba kayo nakita sa kalye na na-aksidente dahil high sa Panginoon? High siya sa Panginoon, kaya na-aksidente eh. Meron ba? Wala kang makikita sa kalye na puspos ng Panginoon at pinahamak ng Panginoon. Pero marami kang makikita mga lasing na nasagasaan sa kalye. Bakit lasing eh? Pero marami kang makikita na lasing sa Panginoon, na tumatawid sa kalye, pero hindi pinababayaan ng Panginoon. Amen. Ang tawag doon, faith. Invest on faith. Young people who are here, nasaan ang mga Bible nyo? Christian workers who are here, nasaan ang mga Bible nyo? When it comes to faith, anong basehan ng pananampalataya natin? Salita ng Diyos. Wala akong, masakit na katotohanan ito, bibihira akong makakita ng young people na lalapit sa magulang niya para sabihin niya, Mami, Daddy, bigyan mo naman ako, bilang mo naman ako ng Bible this coming Christmas. Meron ba? Naku, pagka meron, magpapamisa ako. Magpapagawa ko ng special service para sa iyo. Pastor, nagiging sarcastic ka? Oo. Nagiging sarcastic talaga ako. Because it annoys me when we, family members, don't invest in our faith. Pero tanungin mo, young people, anak, anong gusto mo sa Christmas? Gusto ko po yung bagong telepono. Gusto ko po bagong damit. Gusto ko bagong ganito. Those were tangible things na mag-wear out. The principle of thermodynamics, everything in this earth deteriorates. Naluluma kasi sira. Yung upong inuupuan nyo, mukhang bago yan. Give it 10 years, masisira yan. Electric pa na nandito, mukhang gumagana pa. Give it 5 to 10 years, masisira yan. Wear and tear. Yung pananampalataya, give it to 10 years. The more na tumatagal, mas lalong tumitibay. Saan ka mag-i-invest? Sa mga bagay na temporal, na habang lumalao ng Panginoon, nasisira at nawawala? O mag-i-invest ka sa mga bagay na habang tumatagal, tumitibay at tumitibay?
Katulad sa pananampalataya, habang tumatagal ang pananampalataya mo sa Panginoon, tumitibay ka sa pananampalataya mo. Tumitibay ka sa pagsubok ng buhay. Tumitibay at tumatatag ka sa anumang buhay, anumang challenges ng buhay na ito. Kaya marami mga young people ngayon, kung tamaan ng konting problema, hindi lang malike yung post sa Facebook, nadi-discourage na eh. Hindi lang malike yung post sa Instagram, nagpapakamatay na eh. Saan ka nakakita ng ganun? Bakit? Mahina yung pananampalataya eh. Subukan matibay ang pananampalataya niyan. I-like mo, hindi mo i-like ang post ko, wala akong pakialam. Bakit? Kasi ang paniniwala ko, ang gusto ko na nagbibigay sa akin ng commendation ay walang iba kundi ang Panginoon. Matibay ang pananampalataya. Nagiging safe house. Gawin natin primary na sabihin po natin na yung atin pong investment ay walang iba kundi sa faith sa Panginoon. Hindi mo ba napansin? Ang kulit ko sa GC natin, I encourage you to bring your family to the church. How many did an effort to bring their family to the church? How many make an effort to bring their mother or their father sa church kung young people ka? How many? How many parents who are here who try to encourage yung ating pong pamilya na dalhin sa church? Pero hinahayaan natin sila, okay lang, dyan ka muna, manood ka muna, maganda yung palabas ngayon, dyan ka lang, di ba? O maniwala ka, your family is bound to fall. Maliwanag po dun sa parabola yan eh. A wise man built his house upon the rock. Dumating ang problema, dumating ang bagyo, dahil nakatalima ang pananampalataya sa Panginoon, hindi nagiba yung pamilya. Pero yung pamilya, nilagay niya sarili sa mga temporal na bagay, ano nangyari? Pagdating ng bagyo, wasak yung pamilya. Kaya marami sa atin, ngayon pagdating mo sa church na ito, wasak na pamilya mo eh. Hindi pa natin pinipreach yung season for the family, wasak na yung pamilya mo eh. Bakit? Kaya watak-watak ang pamilya mo. Bakit? Walang pananampalataya sa Panginoon ang miyembro ng pamilya. Ngayon, kung ikaw na miyembro ng pamilya, narito ka at may pananampalataya ka sa Panginoon, I tell you, what are you doing to invest faith in our family? If you would ask, sabihin po natin, ang isang matinong magulang, wala akong pakialam kung anong ginagawa mo, bibit-bitin kita sa church, kahit ano man. I would remember one testimony of a pastor sa IBC. Pastoral staff siya ng IBC. Isa na siyang pastor ngayon sa IBC. Okay? Sa isang satellite po natin. I would remember, sabi niya, testimony niya, Pastor, ako noong bata pa ako, naaalala ko, pag natutulog pa ako sa bed, aayain ako nung nanay ko. Yung nanay niya, wala na, nasa Panginoon na yung nanay niya. Si nanay, maniwala po, gigisingin ako niyan. Tapos sasabihin sa akin, anak, mag-church tayo, makamali tayo, anong oras na? Okay, anak, planchado na yung damit mo, isusuot mo na lang. Sabi ng pastor, kulang na lang pastor eh. Paliguan pa ako sa kama pag ayaw kong bumangon. Pagka sabi ako, Nay, tinatamad ako, sabi ng pastor, tinatamad po ako umatin ng church eh. Sabihin niya, hindi, ganito, dahil bata pa eh. Bibilang kita ng chichirya pagkatapos. Ba? Hindi po na eh, nakikipag-bargain pa eh. Gusto ko po, habang na Sunday school ako, may chichirya ako. O sige, bibigyan tayo sa tindahan. Sino yung ginagawa ng magulang? Bakit? Mas mahalaga yung hatakin mo yung anak mo sa simbahan kaysa hatakin mo yung anak mo na nandun sa inuman. Maniwala ka, ang hirap hatakin yan. Bakit? Walang pananampalataya eh. Pansinin nyo, kaya hindi safe ang house natin. Nasaan ang tatay ng mga magulang na narito? Wala dito ngayon. Linggo ngayon. Pansinin mo, pumunta ka sa mga tahanan niya, makikita mo, may mga table sa labas at naandun ang pinakapaborito nilang santo, si San Miguel. Tama? Habang tayong mga mananampalataya at tayong mga anak na nandito sa church, tinatagay natin ang salita ng Diyos. Sila tinatagay nila si San Miguel. Nag-aalay pa sa demonyo. Unang tagay para sa Diablo. O sa mga Manino, alam niyo yun, di ba? Tama? Bakit? Walang pananampalataya eh. Now, sasabihin pa natin, bakit pastor ganito ang pamilya ko? Tanong mo sarili mo. Pastor, bakit nag-aaway-aaway mga anak ko? Tanong mo sa sarili mo bilang magulang. Pastor, pag may problema kami, wasak lagi yung pamilya na. Bakit nga ba? Baka walang pananampalataya sa Panginoon.
Let's invest on faith. Building block yan eh. Kaya nga parang investment yan eh. Mas matagal ako dito sa faith kaysa doon sa iba pa eh. Kasi the 3 points would follow, okay yun, mahalaga yun, pero mahalaga yung faith. Parang pundasyon yan eh. Hindi ako pwede maglagay ng pundasyon na simento lang at walang bakal. Bakit? Sipain ko lang yan, wasak yan. Diba? Kasi mo, kung sa'yo mga tatay dito, tapikin mo, kumusta ka? Nag-breakdown na. Bakit? Mahina pundasyon eh. Pagdating kay nanay, sobrang nag-worry. Bakit? Ang hina ng pundasyon eh. Faith. Second, love. Mahalaga yung love bilang bahagi ng Firm Family Foundation. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ano sabi niya? Love is patient, love is kind. Love does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not self-angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Malinaw naman po yan, di ba? Malinaw yung definition ng love. Di ba? Ang sarap ng meaning na to eh. Yung love, may pasensya ka sa pamilya mo. Ano man ang nagagawa nila, iniibig mo pa rin kasi mahal mo. May pasensya ka. Di ba? Love is kind. Nagiging mapagbigay ka, nagiging generous ka sa pamilya mo. Sa pamilya mo, meron ba dito kabahagi ng pamilya nyo na iingit kayo sa isa't isa? Buti pa si ate may trabaho, ako wala. Buti pa si kuya may bagong damit, ako wala. Buti pa si ganito, wala akong nakitang matinong pamilya na magkakapatid na naiingit sa isa't isa. Diba? Subukan mo yung anak ko maingit sa akin. Nakakaingit naman si daddy, may bagong rubber shoes. Huwag ka maingit anak, yung rubber shoes mo din. Sige, sutin mo. Love is patient, love is kind. Diba? Love does not envy. Diba? Nakakaingit naman. Ang pogi ni daddy. Diba? Huwag ka mag-alala. Dahil dugo ko na nananalaytay sa iyo, pogi ka din. Magkakaingitan pa ba kayo? Ba? Nakakaingit naman si daddy, lapad ng ilong. Huwag kang mag-alala dahil anak kita, malapad din ang ilong mo kung yung kinaingit mo. Diba? Same here. Walang pinagkaiba yan. Hindi kayo magkakaingitan. Love does not boast. Hindi kayo nagmamayabang. Diba? Mas magaling ako sa iyo eh. Mga tatay, common sa atin to eh. Porkit mga tatay tayo at nagpapasok tayo ng pera sa tahanan, piling natin tayo na lang. Ako kaya nagtrabaho niyan. Wala kang inambag dyan. Lahat na nakikita mo sa bahay na to, akin to. Yabang mo ah. Sino ka para pagmalakihan ng pamilya mo? Ang tunay na nagmamahal, hindi mo binibilang kung anong binibigay mo sa pamilya mo. Kung mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo, pag binigay mo yan, hindi mo sabihin yan, ikaw nga, binigyan kita eh. Di ba? Nung palaong nauuhaw ka, piniga kong medyas ko, makainom ka lang. Di ba? Meron bang ganon? Magbabayabang ka ng ganon? Hindi mo gagawin yun eh. Bakit? Kasi kung mahal mo, ibinibigay mo yun kasi mahal mo siya eh. Gagawa ka ng effort para ibigay sa kanya yan. Hindi ka para magbilang. Love does not boast. Kasama ng pagiging proud. Ha! Ako to eh. Ako yung tatay eh. Diba? O mga nanay, ganun din kayo. Huwag kayong ganun. Ako kaya gumawa nito. Huwag kayong magpalaki. Huwag kayong magpayabangan. Sabi nga, huwag kayong ano yung pataasan ng ihi? Diba sabi na, nagpapataasan ng ihi. Ang tawag doon, pagmamayabang. Ako naniniwala ako, kapag ka may mga tao na nagpataasan ng ihi, nababasa. Subukan niyo humiga kayo, tapos magpataasan kayo ng ihi. Maniwala kayo, everything that goes up, goes down. Tama? Pahingay ko si Daniel dito, tsaka si Pastor BJ. Pataasan ka kayo ng ihi, maniwala ka, pareho sila basa pagkatapos. Ang masakit doon, pareho silang mapanghe pagkatapos. Tama po ba? That is just an illustration. Ganun din po yun eh. Magpalakihan ka, pataasa kayo sa pamilya. Sino ba magpapahamak? Di ba kayo din? Sino ba mapupulaan? Subukan yung si nanay at si tatay nagpayabangan. Mas malaki pinapasok kong pera dito. Ako mas may trabaho ko. O ako posisyon ko sa office, manager ako. Ako laborer ako. Maniwala ka, ang tingin ng tao sa inyo, nakakatawa kayo. Mag-asawa kayo, nagpapataasa kayo. Di ba? Ang tingin sa inyo mga tao, ang panghin nyo. Nagpapataasa kay ihi eh. Tama? Huwag kayo magpataasan ng ihi. Huwag kayo magpayabangan.
O sumunod, self-seeking. Hindi easily angered. It keeps no record of wrong. O ito pa, isa pa. Di ba? Ang masakit sa mga nag-umiibig, alam mo yung nangyayari kapag ka may mali, meron kayong scoreboard. Diba? At hindi na couples retreat, magandang pinag-uusapan to eh. Mag-asawa. Nagpatimpla ng kape yung asawa, hindi tinimpla. Ha! 1 point ka, hindi mo ko tinimpla ng kape ha. Sama ng ugali nito. Tapos sumunod. Diba? Nalaban na ba yung polo ko? Hindi nalaban. 2 points ka na. Namumuro ka na. Bibinggo ka na. Diba? Tama? May scoreboard kayo ng mga mali. Pero, pag tinanong mo, anong ginawang mabuti ng asawa mo sa iyo? Walang ginawang mabuti ng asawa ko sa akin. Kahit na may ginagawa naman mabuti, hindi ba naisip na papagod sa trabaho yan para i-provide ang pangangailangan nyo? Pero yung mga bagay na maliliit na nakita mo sa kanyang pangit, di ba? May record of wrong ka. Ang masakit dyan kapag ka nagtalo na kayo. Alam niyo bakit? Pag nagtalo, nung nga mag-boyfriend at mag-girlfriend pa tayo eh. Hindi mo man lang ako na-date. Hindi mo man lang ako nabigyan ng bulaklak. Ilang taon na kayong kasal? 40 years. 40 years na kayong kasal, hindi ka pa makaget over? Bakit? You keep record of wrong. Pero keeping records of what good things that they have done, wala ka nun. If you keep records of wrong, hindi ka nagmamahal. It's a primary ingredient for a strong family foundation. Love. O, sumunod pa. Maganda nito eh. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. If I would interpret this, babagsak ko sa faith. You don't rejoice with evil. Love of money can be evil. Materialism is evil. Vices are evil. Anything outside from the love of God is evil. Ano yung mga bagay na mahalaga? Truth. Ano ba yung truth? Diba? Ito po, pag binasa nyo, wala kayo makikitang sinungaling dito. Pumunta ka sa social media, hindi mo maaasahan ang katotohanan. Ang daming fake news. Sa Bible, walang fake news sa Bible. Sa social media, sa dyaryo, sa TV, maraming fake news. Sa Bible, walang fake news. Ang meron dito, great news at good news. The gospel of Jesus Christ. Amen. Saan ka? Pero ba't mas gusto kong basahin na sa social media, pastor? Maraming kontrobersya. Dito rin marami. Gusto mong kontrobersya? Marami din dito. Kung gusto mo magmarites, i-chismis mo si Job. Ang dami mo imamarites kay Job. Diba? I-chismis mo si Apostle Paul. Marami kayo mamarites kay Apostle Paul. Naku, napakakulay ng buhay niyan. Kung gusto niyo mamakulay na buhay. Diba? Hindi ka pa matotrouble. Bakit? Hindi fake news eh. Good news. Okay? Sunod. It always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. Our goal, protect. Let me ask you. Parents who are here, pakitaas ang kamay. Yan, very good. You want to protect your family, di ba? Tama? If you want to protect your family, the best way to protect them is what? Hindi niya alam. Oh, sabihin ko na sa inyo. The best way to protect your family is to make them closer to you. The very main reason why sa aming pamilya, magastos kami. Alam niyo bakit? Hindi kami aalis nang hindi kami kompleto. Yung aso nga namin, kasama pa namin eh. Maniwala po sa hindi. Ito si Jacob, kung pwedeng bautismohan to, babautismohan ko to eh. Itong aso na to, nakaharap sa inyo, di ba? Jacob! Ay, tumingin, no? Ito, sobrang tapat nito. Kung kumikita to, magtatights to eh. Di ba? Hindi kami magkahiwa-hiwalay. Bakit? Ang prinsipyo ko sa buhay, kung gusto kong proteksyonan yung pamilya ko, I want them to be closer with me. I want them to be on my side all the time. Pagtanong ka sa mga kaibigan ni Ate Joyce, maraming labas si Ate Joyce, yung mga kaibigan niya nagreklamo na, bakit lagi mo kasama si Pastor? Pakialam nyo. Mahal ko asawa ko eh. Foundation ng tahanan yan eh.
Ayoko mapahamak yung asawa ko, kaya gusto ko lagi nakikita. Tama? Tanungin niyo po mga anak ko, sino naghahatid sundo sa kanila? May trabaho po ako ng madaling araw. Ako ang naghahatid sundo. Bakit? I want to protect them. Even though my life and my health is at risk, I want to protect them. I want to see them all the time. And even at church, hindi nyo kami, bibihira nyo kami makita na hindi kami kumpleto. Pag si Lola Linda at si Lolo Berto, wala si Lolo Berto, tatanungin ko, ba't wala si Lolo? Nag-away kayo, no? Diba? Yung tatay mo, diba? Pag gusto mong na gano'n. Ba't wala si Lola Linda? Diba? Kasi yung nanay mo. Sasabihin ko dan, hindi pwede, tawagan nyo, pumunta dito. Kailangan magkakasama tayo. Bakit? Kahit may problema, magkakasama kayo dapat. At lalo tigit sa church. Bakit? Patunayan ko sa inyo. Kung gusto niyo proteksyon ng anak nyo, paano niyo proteksyon ng anak nyo? Kung nasa church ka, nasa bahay ng anak mo. Huwag man sana, let's knock on wood. Ano naman sa knock on wood? Pero lahat ng wood, katukin na rin natin. Diba? Paano kung magkasunog habang nasa church ka? Sino mag-aalaga sa mga anak mo? Diba? Hindi magkataano yung point mo sa church kasi paano mo pupunta doon? Tama? Kung magkakasama kayo, masunog man bahay nyo, magkakasama kayo. Protektado sila, tama? Minsan gagawin natin, ikaw na muna mag-church ha, ako muna sa bahay ha. Diba? Ano to? Kaya maraming marriages na si-split. Alam mo bakit? Pati sa pag-church split eh. Morning service ka ha, evening service ako. Ang problema sa IBC Manila, walang evening service. Alam ka naman si nanay, nasa morning service. Si tatay, nasa youth service. Diba? Sabi niya, mag-gets pa ako di ba? Okay, granted. At least na church pastor. Diba? Pero ang sinasabi ng Panginoon, diba? Always protect, always trust, always persevere. Diba? Patakin mo! Ayaw mo? Halika dito. Ako mas, naniwala po sa hindi. Sa nanonood, pasintabi po. Masama ang ugali ko pagdating sa gawain. Sabihin niyo na masama ang ugali ko pagdating sa gawain ng Panginoon. Bakit? Pag yung mga anak ko ayaw mag-church niya, maniwala kayo sa hindi, tatadyakan sa kama yan, pumunta lang sa church yan. Hindi ako aalis hanggat hindi kayo kasama. Unless ang sakit nyo ay talagang hindi kayo makakabangon, dyan, pwede tayo mag-usap. Baka iwanan ko pa nanay mo. Dyan yung nanay mo para may kasama ka. Magkahawa kayo, okay lang. Pero as long as kaya mong tumayo, nakakapakinig ka, nakakapagsalita ka, at may lakas ka, mag-church ka. Bakit? Faith? Yes, that's faith. Second, that's love. Bakit? Mas gugustuhin ko na hinahatak yung anak ko sa church rather than hatakin yung anak ko na naano sa inuman at sa drogahan at hinahatak ko dahil napapariwara ang buhay. Saan nyo mas gusto? Minsan sa ating mga magulang, mas gusto pa rin nahihirapan tayo eh. Okay lang yung pastor, may biyaya si Lord. May biyaya si Lord, pero kung patay na yan dahil sa droga, anong gagawin mo? Tandaan mo, sabi ng Bible, ang dugo ng pamilya natin, mahal sa buhay natin, pag hindi mo nadala sa Panginoon yan, sa'yo, sisigilin ng Panginoon yan. Sipin mo, nasa langit ka, nasa impyerno yung anak mo. Ano sabihin mo? Diba? Alam mo na sabihin mo, tigas kasi ng ulo niyan eh. Diba? Sabi mo ba yun? Sabi sa'yo ng Panginoon, matigas nga ulo niya. Matigas din ang ulo mo eh. Sabi ko sa'yo, dalhin mo yung anak mo eh. Ikaw, yung asawa mo, nasa impyerno, ikaw nasa langit ka. Pagdating mo ng langit, sabi ng asawa mo, kung saan na, sinabi mo sa akin. Diba? Tigas ng ulo mo, yung best kita inimbita, ayaw mo eh. O yan, buti nga sa'yo, be. Sabihin mo ba yun? Masabihin yun eh. At nakakalungkot yun. Kaya nga sabi ng Bible eh. Sabi ba ng Bible, there will be no tears in heaven? Hindi, kanta lang yun. Tears in heaven, ba yun? Ang sabi ng Bible, the Lord will wipe the tears in heaven.
Bakit iwa-wipe niya? Kasi maraming mga mananampalataya, makikita nila yung mahal sa buhay nila. Nag-roll ko ng Panginoon. Di ba? Dennis, present. Joyce, present. Doy. Doy? Nagte-telepono na naman yan, kaya hindi ano. Present po, present. Di ba? Tapos sabihin yung isa, Cassandra, hindi umimik. Ano maramdaman mo? Maniwala ka, tatamis ka. Bakit? Alam mo, dalawa lang ang pupuntahan eh. Impyerno tsaka langit lang eh. Kung walang sa langit, impyerno yan. Tatamis ka, di ba? Yung problema sa atin, dito sa lupa, ayaw natin eh. Yung totoo, kapag hindi mo din ang pamilya mo sa Panginoon, tumatangis ka na eh. Bakit? Ang pinakasakit ng ulo sa pamilya ay yung anak, o yung tatay, o yung nanay, o yung miyembro ng pamilya na walang takot sa Panginoon. Ngayon, kung may pagmamahal ang pundasyon, ang pagmamahal ng pundasyon ng pamilya, kung mahal mo talaga yan, hindi ka magagawa ng paraan na mapahamak yan. Amen. Sumunod, pangatlo, communication. Proverbs 18:21. Ang sabi ng Proverbs 18:21? Communication ay importante as a building block for a firm foundation. Bakit? Ang sabi ng Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Sabi ng Bible, our tongue is very powerful. It's like a two-edged sword. It can pierce a person. Diba? Mahalaga po yan. Alam mo yung effect ng communication? When was the last time you give commendation to your wife or to your husband? Wives, kailan yung sinabi mo sa asawa mo, grabe, pogi mo ngayon ah. Diba? Diba? Grabe, ang bango mo ah. Dati amoy grasa ka. Ngayon amoy coconut ka na. Diba? Kailan mo binigyan ng commendation ng ano? Yung asawa mo. Husbands, kailan mo huling binigyan ng commendation yung asawa mo? Diba? Ang sarap mo niluto mo ah. Lasang adobo. Galit, apritada yan. Eh bakit maitim? Diba? Adobo to, nakipagtalo ka pa. Paano masabihin mo na, ako, para hindi ako magkamali sa luto, ang sabihin ko sa kay Ate Joyce, Lab, ang sarap ng ulam. Pagkakamali ka, hindi. Bakit? Sinabi mo ulam eh. Ang sarap nito, adobo, apritada, baka batukan ka pa niyan. Diba? Kailan ko ulit nagbigay ng commendation? When was the last time may problema kayo, umupo kayo? Usap tayo. When was the last time you asked your family to sit down? Anak, family, may problema tayo. We are facing this trouble and we are to deal with this as a family. Let's pray together and let's ask the Lord for God's wisdom. When was the last time? Kids, when was the last time you communicated with your parents? Young people, when was the last time you've texted or you've told your parents na, Mommy, Daddy, Nay, Tay, I love you? When was the last time? Kaninang umaga. Talaga po. Very good po. Pero hindi lahat. Magkabuklatan tayo ng messenger. Maniwala kayo sa hindi. Wala kayo makikita mga I love you dyan. Makikita nyo dyan. Dad, yung kailangan ko sa school ha. Mami, luto na ba yung ulam? Yung baong ko ha. Asan yung communication? When was the last time you sit down together and devoted yourselves studying the word of the Lord? Anong tingin mo dito sa pinag-aaralan natin? Ang tingin mo sa preaching ni Pastor? Ang tingin mo sa Bible verse natin kanina? What do you think? Alam niyo bakit? Communication is about nurturing unity and harmony at home. Alam niyo nurturing? Pag sinabing nurturing, inaalagaan mo yan. I would remember yung dog namin. Pabot nga si Jacob. Kaya na si Jacob. Tagalin mo. Yeah. Tagalin mo sa tali. Ikaw itatali ko eh. Thank you. Okay. Si Jacob, love na love ko to. Oops. Bakit ka nag-makeup? Okay. Si Jacob, love na love ko to. Itong aso na to. Kahit na iba sa inyo napapangitan dito dahil kulot, sabi nila kulot, salot.
Diba? Pero cute na kita ko dito. We've tried to nurture this dog. The very first time we pick up this dog, nung sinundo namin itong aso ito, si Kuya Doy ang kasama ko. Ano niyo kung gaano kalaki ito? Ha? Ang laki nito, siguro, mga isa't kalahati o dalawang sukat nitong mouse na to. Ganun na siya kaliit. Siguro mga ganyan na siya kaliit. Tapos nanginginig siya. Tapos sumasampa sa dibdib ni Kuya Doy. Di ba? Sumasampa sa dibdib ni Kuya Doy. Ginawa namin sa kanya, we try to nurture him. Di ba? We try to take care of him. To the point of loving him, feeding him. Dahil mahal namin ito, pati pananampalataya, tinuturuan namin ito. Ikaw magpipray ka, ha? Okay? Uy. Baka umuwi yan. Pag umuo to, di ba? Baka matakot kayo. Okay? We try to nurture him. At isang mahalaga sa aso, alam niyo kung ano? Akala niyo pagpagkain lang? Hindi. Mahalaga sa aso ay communication. Kasi ang aso, nakakaintindi din yan. Sabihin namin sa kanya, Jacob, sit! Hindi uupo basta-basta yan. Pero pag binigyan mo ng treats yan, upo yan, nakagaling na sa'yo. You try to nurture. Diba? You guide. Hanggang sa ganitong laki na nito, patuloy namin nino-nurture to, kinakausap to. Okay ka ba dyan? Diba? Kahit na sabihin nyo, sila pastor mukhang may sapak na. Diba? Diba? Si pastor nakita ko may kausap. Diba? Sabi niya, okay ka ba dyan? Mag-yakult ka. Diba? Si pastor kinakausap yung aso. Diba? Makikita niyo ba ako minsan kakausapin ko yan, himas-himasin ko yung leeg. Kasi gusto niya hinihimas yung leeg eh. Ganyan. Okay. Diba? Gusto niya eh. Dahil doon, dahil ino-nurture namin siya, nakikipag-communicate kami sa kanya, nabibuild yung relationship. Go. Nabibuild yung relationship. Nino-nurture eh. Nakikipag-communicate. Tanong ko, husbands, kailan nyo huling hinimas yung asawa nyo? Sabi niyo, parang ang laswa pa ng himas. When I say himas, when was the last time you touched your wife? Pastor, gagawin ko rin ba sa asawa ko yung gano'n? Hahawa ka sa leg. Oh, cute. Diba? Hindi ko sinabing gano'n ninyo. Baka agating ka niyan. Diba? Ang sinasabi ko dito, when was the last time you communicated with your spouse? Baka, ang lahat ng mga barkada nyo, nakausap nyo na. Lahat ng mga kaibigan nyo, napagpayuhan nyo na. Pero yung asawa nyo, hindi nyo malang natanong kung may problema siya. Well, galing natin sa ibang tao eh, di ba? Hoy, tulungan kita! May problema ka ba dyan? Huwag kang mag-alala, di ba? Okay lang yan. Di ba? Oh, pero pagdating sa tahanan, ang hina mo. Kaya pag pagkakabatuhan kayo mag-asawa, mag-junk ka magaling. Sa ibang tao, magaling ka. Pag sa pamilya, wala ka. Totoo? Totoo naman eh. Pagdating sa labas, nakakapanlibre ka. Yung mga anak mo, hindi mo mailibre. Pagdating sa mga taong kaibigan mo sa labas, talaga namang all ears ka. Pag yung asawa mo na magkasabi ng problema niya, binabangga mo pa. Imbis na i-comfort mo, magiging kontrabida ka pa. O, nasaan yung communication doon? When was the last time you communicated properly to your spouse and to your family? When was the last time you communicated with your children? When was the last time you nurtured them? When was the last time you taught them? Ang problema, mga magulang, ang nangyari sa atin, ibang klase. Ang pagtuturan sa mga anak natin, mali. Bakit? Tanungin mo, saan ka natutong bisyo? Kay tatay po. Saan ka natutong magbura? Kay mami po. Diba? Di ba masarap yung pagkaano? Saan ka natutong ano? Napakagalang mo anak, saan ka natuto niyan?
Ganun po kasi kami sa bahay eh. Opo. Sa sobrang galang po namin, pati pader po, nakakano po kami. Okay po ba kayo dyan? Ganun po kami kagalang sa bahay. Diba? Problema, hindi kayo nakikipag-communicate eh. If I'll ask you right now, how's your husband? Wives, how's your husband? If you do not know, you have a problem with your communication. Husbands, how's your wife? Okay naman siya, pastor. Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan niya. Happy wife naman siya, happy life ako. No, I'm asking you, how is she? Okay. Paniwala po kayo, pag kayo tinanong ko, ito kaya, alam nila Pastor BJ at saka staff dito. When I ask them, pag pastoral staff meeting, kumusta kayo? Okay naman po, Pastor. Ay, kung hindi ako tumatanggap ng okay na sagot eh. Paano masabing okay? Wala po akong sakit. Yan, okay ka nga. Diba? Tapos bigla ka sabi niya, okay po. Ang karamihan ng Pilipino ganito. Kumusta ka? Okay po ako. Talaga? Okay ka? Okay po ako, pero wala po kayo pambayad ng upa. Saka po, mapuputulan na po kami ng tubig. Tapos, hindi pa po bayad yung tuition fee ng mga anak ko. Pero okay po ako. O hindi ka okay. Tama? Mga mag-asawa nag-uusap, kumusta ka, sweetheart? Okay lang ako! Hindi ka okay. Bakit? Ang taas ng tono mo eh. Kumusta ka? Kumusta ka, dear? Okay lang, dear. Nanggigigil sa'yo. Diba? When was the last time you asked your wife na makapag-usap kayo matino? When was the last time you sit down with your family? Family, when was the last time you talk about God at home? When was the last time you mentor your children? O baka sobrang busy mo sa mga bagay-bagay, sobrang busy mo sa friends, sobrang busy mo sa gawain bahay, sobrang busy mo sa trabaho, ang dami mo pinagkabisihan. Tapos yung anak mo, sobrang busy mo, hindi mo alam na pariwara na pala, busy ka. Tapos pag tinanong ka, bakit na pariwara yung anak mo? Sabi mo, problema niya yan. Malaki na siya, dapat alam niya ginagawa niya. Hindi, sobrang busy mo, hindi mo ginabayan, pinagtubayan yung anak mo. Kaya maraming tahanan sira. Foundation is communication. Tatlo na, di ba? Faith, love, communication. Pang-apat, panghuli. Proverbs chapter 22 verse 6. Sinabi ko na ito kanina. Sabi dito, train up a child in the way they should go, from when they are old, they will not depart from it. Start children, sabi dito, pakibalik. Off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Simulan mo, sabi dito sa NIV. Diba? Teach them ng values and principles ng Panginoon. How could you teach the principle and values taught by the Lord if you yourself doesn't know it? Ang tinuturo mong prinsipyo? Maging magalang talaga. Saan sa Bible yan? Tinuturo ko sa mga anak ko maging mapagmahal. Talaga? Saan sa Bible yan? Diba? Tinuturuan na arugain mo ang pamilya mo. Sige nga, saan sa Bible yan? Pag may problema yung anak mo at saka yung spouse mo, i-encourage mo sa, sige, saan sa Bible yan? Diba? Though, magagandang prinsipyo yan. Pero mas maganda yung prinsipyo, may backup ng principle. Diba? Knowledge, backup with supporting documents, it becomes a principle. It becomes authority. Scripture, ganun din. Diba? I-encourage mo isa't isa. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, encourage one another in Christ. We are to love our family. Diba? Sabi din sa verse kanina, love one another. Diba? Magkaaway kayo mag-asawa ngayon. Ano sabi ng Bible? Love your enemy. Diba? Kaya mag-asawa, dapat magkabatian after ng pag-aaway. Bakit? Sabi ng Bible, kung talagang matibay ka sa salita ng Diyos, kung tingin mo enemy yan, at naniniwala ka sa salita ng Diyos, matibay yung pananampalataya mo. Sabi ng Bible, love your enemy. O love them. Diba? I love you. Diba? Lutuan kita mamaya ng noodles, yung may poison, para ano. Halatang may bitterness, diba? Hindi ganun eh. You love them. Without envy. Without any records of wrong, with perseverance.
Diba? Values. Identifying and instilling core family values is important. Bakit? Kasi yung mga bagay na yan, pag nailagay niyo sa pamilya yan, hindi na mawawala yan. Sa amin, may mga biblical kami na, hindi naman biblical na principle na ginagawa at nakasanayan ko ng bata na hanggang ngayon daladala ko pa. Ano yon? Hindi kayo po pwedeng kumain na hindi kayo magkakasabay. Even though noong time na yon, tatay ko nasa ibang bansa, nag-isa ko lang, dalawa na lang kami ng nanay ko, di ba kami magkasabay? Di ba? Na hanggang po ngayon, maniwala po kayo sa hindi, as much as possible, magkakasama kami sa dining table. Mula pagkabata, nadala ko na po hanggang pagtanda. Pastor na ako at may pamilya, nadala ko pa. Bakit? Kasi pagkabata pa lang, it's already instilled eh. Isipin nyo, if the principle of the scripture was instilled in the minds and the hearts of our family from day one of our family, maniwala po kayo, dadalhin niya yan hanggang sa susunod na henerasyon. It will be passed from generation to generation. And that's what I tell you. Bakit? Kaya marami din mga pamilya, pag sinabi mong adik yung tatay, adik yung anak, adik yung sumusunod, bakit? Bakit hindi magiging ganon? Yun ang nakita nilang huwaran eh. Tama? Values and principle, if you instill them in the minds and the hearts of the people in our family, dadalhin po niya as they grow old and it will not depart from them. Gusto mo testingin natin yan? Mamaya, umupo kayo sa table, tanungin niyo yung anak niyo, ano yung mga bagay na natutunan mo kay daddy at kay mami na hanggang ngayon na ina-apply mo pa? Pag sinabi nilang, wala eh. May problema ka. Bakit? Ibig sabihin, hindi values and principles from the Bible and from the family ang itinuturo dyan. And I tell you, may problema kang wagas. Your family is bound to fall. Especially if the values and principles na alam ng anak niyo isang biblical. Malaking problema yan. Let us conclude. There are practical steps to build a family foundation. Several. Magkaroon tayo ng family devotion and prayer time. I encourage family to be devoted to each other. Sunod, devoted in reading the scriptures and praying together. Sabi nga the family that prays together stays together. Setting family goals and priorities. Maganda yung mag-uusap kayo. Anak, pray tayo Itong goal natin ngayon if you ask me po, sa family po namin, we involve our kids when it comes to prayer. Pag ako po may kailangan o may pinagpipray sa Panginoon, I ask Kuya Doy and Cassandra, Doy, pag-pray niyo si Daddy, may kausap ako ngayon, kailangan ko kausap to, sana ma-approve whatever transaction pag-uusapan namin. Pray, even at church. Anak, pag-pray natin yung church may problema tayo sa church, ganito. Pray natin I involve them. Bakit? Mahalaga yun Kung may goal ang pamilya, anak, gusto namin makapagbakasyon tayo, goal natin yan. Pag-pray nyo si mami at si daddy Diba? Kami na muna ang maunang bakasyon, dyan lang kayo. Pero pag-pray nyo, sabihin nila, Dad, sana all, pag-pray nyo. Diba? Bakit? Dahil gusto ko talaga sama rin kayo sa bakasyon. Pero ngayon, honeymoon muna kami ng mami nyo. Ayaw namin na istorbo. Kayo magbantay kay Jacob. Okay? You set goals at home. Build resilience through trials and challenges. Pag may problema, sabi nyo, huwag ka mag-alala. Kaya natin yan. Sa biyaya ni Lord, malalagpas natin yung problema. Build resilience. Filipinos, we have no problem with resilience. Alam niyo bakit? Ang Pilipino, we are known to be one of the country with people who are resilient. Sobrang daming bagyo sa atin. Ang dami ng bagyong dumaan. Binaha, nasira ang bahay, nasunugan ng bahay. Magugulat ka. Nasunugan na ng bahay, nasa may kanto nagtatawanan. Mas sunog yung bahay mo. Diba? Alam mo no, Yolanda? Grabe. Pumunta ka sa Tacloban ngayon, nare-rebuild na ang Tacloban. Because people are resilient. Hindi nag-dwell doon sa problema. Titingnan nila yung brighter future.
Ganun din, build resilience sa pamilya. Resolve conflicts with love and grace. Nagka-problema yung anak mo. Anak, trouble ka. May problema ka. But I tell you, may biyaya ang Panginoon. Huwag ka mag-alala, nandito si daddy, nandito si mami, kasama mo ka. Trouble sa school. Basta atin na trouble sa school eh. Tayo pa yung galit eh. Bumagsak sa school. Bumagsak sa exam. Bagsak ka na naman! Diba? Galit ka kagad eh. Kaya yung mga anak natin, takot na magsabi eh. Diba? Pagbagsak yung mga anak natin, ayaw na magsabi sa atin. Kumusta ka ito? Okay naman po. Bakit? Kasi pag sinabi sa'yo, galit ka kagad eh. Pag sinabi sa'yo, bagsak, bakit ka bumagsak? Ginawa mo ba yung best mo? Opo. Bumagsak, ang hirap po talaga eh. Ganun ba? Makipag-communicate ka, may love ka sa kanya. Dahil pa lang kung kapag-alala sa biyaya ng Panginoon, kaya mo yan. Ano po magagawa natin? Kailangan ba ng tutor? Pa-tutor ka natin. Problema sa pamilya ngayon, mas nauuna pa yung galit kaysa tulong. Tama? Galit ka kagad. Hindi pa tinutulungan. Yung pala, ikaw pala problema. Kaya pala hindi nakapag-review, ikaw pala ang dahilan. Bakit? Ang ingay mo eh. Tao ba? Sa family. So resolve conflicts with love and grace. Mahal ka namin. Hindi ko gustong bumagsak ka. Pero makakabawi ka pa. Anong may tutulong ko sa'yo? Kailangan ko ng laptop, Dad. Pag-pray mo, manampalataya ka lang. Kapit ka lang kay Lord. Kailangan ko po kasi ng ganito eh. Okay lang, tulungan natin yan. Kailangan ko po ng tutor. O, sige, gawin natin. Kasi sa family. May problema yung asawa. Ano may tutulong ko sa'yo? Okay ka ba? Sunod, seeking guidance and support from the church community. Mahalaga ito eh. Ito yung build natin na culture dito nung time ng pandemic. Na pagka may nagkaroon ng COVID sa atin, ang ginagawa natin? Message them, send them greetings, diba? Pray for them, send them fruits. Let them know that somebody cared for them. Diba? Ganun din po dito eh. Seeking guidance and support from the church. Church, we are here as a family. If a brother or sister is in trouble, we are supposed to be with them. Ha? Ang dahilan, ba't wala sa katabi mo? Anong dahilan, ba't wala natin mong sigaret mo? Resolve it. Ang pinakamatindi dito, we are to maintain yung strengthening ng foundation ng tahanan. Mahalaga yung faith. Sige, pastor, lagay ko yung faith. Mahalaga yung love. Sige, lagay ko yung love. Mahalaga yung communication. Sige, lagay ko yung sa foundation yung communication. Mahalaga yung values and principles at home. Ilagay ko yan. Kahit na ilagay mo yan dyan, kailangan niyang i-maintain. Hindi mo pwedeng ilagay mo lang. Mag-aral ka ng salita ng Diyos ha. Malaki ka na, kaya mo na yan. Hindi pwedeng ganon. Dapat may consistency. Dapat may may commitment ka. Dapat may covenant ka sa pamilya mo. Hanggang buhay ako, I'll guide you to continuous growth for you to adapt in this evil world. For you to be saved in this evil world. Bakit? Because I want you to stay rooted in faith and in love. Bakit? Because at the end of the day, celebration would come afterwards. There would be milestones after milestones, successes after successes at home na ibibigay ng Panginoon that we will be celebrating. Amen. Promotion would come, blessings would come, diba? Material things would come, diba? Strength in the family would come. Minimal na yung mga bakasyon, kung ano mga bagay na, everything would follow. The most important thing is if you instill faith, love, communication, values, and principle at home. And after that, you will see and you will find out na makikita mo na your family will be a strong family and your home or your house will be a safe house, a conducive house, a place of refuge for the husband and wives, a place of refuge for your children. Masabi na, I want to go home because when I'm at home, I am safe. That's the very main reason why, as your pastor, I want to be at IBC Manila. Because at IBC Manila, I'm home. Amen.
At IBC Manila, I'm safe. If at my house, sa bahay namin sa Pasig, I know I'm safe. If I'm with my wife and with my children, I know I'm safe. If you ask me, Pastor, if you will be allowed, several times I've been asked this, Pastor, bakit hindi ka lumabas ng bansa? Diba? Why don't you ask for support sa ibang mga churches sa ibang bansa? Hello? I don't want. Because I felt like I'm not secured outside of the church and outside of my family. Ask my wife. Because this principle was instilled in our family, somebody offered her vacation. Sabi niya, alam mo, okay ako dyan, pero hindi ko gusto pumunta dyan, hindi kasama si pastor eh. Diba? Because we felt secure and safe with each other. Yun yung maganda sa tahanan. Na mas gugustuhin mo, ayoko lumabas. Ayoko mag-ibang bayan. Bakit? Kasi hindi kompleto buhay ko pag hindi ko kasama yung asawa ko. Lahat hindi ko nakikita yung pamilya ko. I don't care what about the struggles of the family at home. Kaya sa church na ito, maniwala kayo sa hindi, sa lahat ng mga pamilya may nag-abroad na pamilya, tanongin nyo kung ano sinasabi ko namin lagi. Sinasabi ko lagi, kung aalis kayo, maganda magkasama kayo. Bakit? Mahirap ang magkahiwalay. May biyaya sa long distance relationship. Pero, mas safer kapag magkasama kayo. May this be a challenge to each and every fathers who are here. May this be a challenge to each and every mothers and children who are here. For us to build our home or our house a home in a strong, sabihin natin family relationship by having a firm family foundation rooted in Jesus Christ, rooted in faith, rooted in love, rooted in communication, and with biblical values and principle instilled in our home. Sana po maging challenge sa atin yan. Bakit? The final challenge here is that the Lord is challenging us to become wise builders. Because if we are wise builders, we will build our home on the rock, anchored on Jesus Christ. Because if our home would be anchored on the rock who is Jesus Christ, our family will never fall down. Even though there would be trials, temptation, troubles, and whatever problems our family would face, it would never fall down because of the grace and the mercy and the blessing of the Lord. But if we will be foolish builders, I would invest on temporary things na akala natin yan ang mahalaga. Kung yung mga investment mo sa family mo ay wala doon sa faith, love, communication, values, and principle, yan ay I tell you that those investments are temporary. Temporary lang yan. It will wither. Magva-vanish yun. Mag-invest ka sa family mo ng mga pampermanente. Invest in faith, invest in love, invest in values and principle, and invest in communication. The promise of the Lord, your home will never fall down. Be a wise builder. Let's all stand up. Pagkakami dakilang Diyos, thank you for your marvelous word. Thank you, Lord God, for the blessing of your word. Thank you, Lord God, for the challenge, Panginoon, for us to have a safe house. And allow us, Panginoon, empower us to build our house, our home, anchored to you, Lord God. Built on a firm foundation. Built on faith. Built on love. Built on communication. An open communication. Built on values and principle. Especially biblical values and principle instilled in our family, Lord God. Again, we give you back all the praise and all the glory. In His mighty name we pray. Amen.